isip at ng kaluluwa. Sa iyong mga kamay, ang aking buhay ay ganap mong kinukuko. Hindi mawawalay dahil ikaw ang gabay, patuloy mong hinuhubog. Panginoon, purihin ka. Saan man naroroon, ihahayag kita. Ano man ang panahon, hindi mo sasawa. Ulit-ulitin ang papuri hanggang sa muli. Aking aawitin sa'yo, aking hari, ang pagsamba at papuri. Sa iyong mga kamay, ang aking buhay ay ganap mong kinukuko. Hindi mawawalay dahil ikaw ang gabay, patuloy mong hinuhubog. Panginoon, purihin ka. Saan man naroroon, ihahayag kita. Ano man ang panahon, hindi magsasawa. Ulit-ulitin ang papuri hanggang sa muli. Aking aawitin sa'yo, aking hari. Panginoon, purihin ka. Saan man naroroon, ihahayag kita. Ano man ang panahon, hindi magsasawa. Ulit-ulitin ang papuri hanggang sa muli.
Good morning, SGC. Good morning po. Amen. Sige po, tayo pa itong kayong lahat. Sino po ang... Kamusta po? Sino po ang masaya sa umagang ito? Kami lahat. Parang hindi masyadong convinced. Sino po ang masaya sa umagang ito? Kami lahat. Yan, palakpakan po natin ang Panginoon. Bigyan natin siya ng magandang papuri sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. At maraming nangyari itong mga nakaraang mga news and everything. Pero hindi po tayo papa-apekto. Amen? Tayo po ay naglingkod sa isang buhay na Diyos. Hindi lang po siya mighty God, but He's a mighty, mighty God. We are serving a mighty, mighty God. Amen. Praise God. Siya po ang ating sandigan at siya po ang matatag na ating matatakbuhan, ang ating strong tower. Amen. Praise God. Misa pa natin bigyan ng palakpak ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Salamat po. Sa iyo pong mahal na kapurihan. Salamat. Hallelujah. Pag-ibig mo sa buhay ko'y nararanasan. Kahit kailan ikaw sa tuwin ay nariyan, tumutugon sa aking mga tanong. Maasahang ganap sa lahat ng panahon, sa harap man ng 10,000 kaaway. Mga anghel mo ay laging handang nagbabantay. Sa bisig mo, Jesus, himlay. Hindi mangangamba dahil ligtas akong tunay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Hindi ako iniiwan, di pinababayaan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Sa iyong kamay ako'y ligtas, kailan pa man. Sa harap man ng 10,000 kaaway, mga anghel mo ay laging handang nagbabantay. Sa bisig mo, Jesus, hihimlay. Hindi mangangamba dahil ligtas akong tunay. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Sige po, awit po tayo. Hindi ako iniiwan, di pinababayaan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan. Sa iyong kamay ako'y ligtas, kailan pa man. Oh, 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 oh. Jesus, ikaw ang aking sandigan. Panginoon, ikaw lamang. Yes. Hindi ako mangangailangan
kailan pa Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Sige po, bigyan po natin ng magandang palakpakan. Hallelujah, ikaw ang aming sandigan, Panginoon Jesus. Sige po, pwede po tayong sumayaw at ipalakpak ang ating mga kamay para sa Panginoon. Sa
Bigay natin ng isang magandang palakpak ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Purihin ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Ang mensahe po ng krus sa ating mga buhay ay ganap at totoo. Amen. At kailanman ay hindi mawawala ng kapangyarihan, sapagkat ito lang ang kapangyarihan natin, ang kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Jesus. Sa krus na ganap 2,000 years ago, ang pagmamahal at tunay na pag-ibig ng Panginoong Jesus sa atin, binigay ng kanyang bugtong ng anak para sa ating mga kaligtasan. Praise God. Karapat dapat siyang purihin sa umagang nito. Amen. Sa krus ng Kalbaryo, walang kasing ilalim at lapad at taas. Sa lawak ay lampas ang pag-ibig mo sa krus ng Kalbaryo. Walang kasing ilalim at lapad at taas. Sa lawak ay wagas ang pag-ibig mo sa krus ng Kalbaryo. Walang kasing ilalim at lapad at taas. Sa lawak ay lampas ang pag-ibig mo sa krus ng Kalbaryo.
kasalanan tayo'y tinubos at kaligtasan kanyang kaloob. Buhay niya sa ating hinandog. Si Jesus sa krus. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mong wagas. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig na wagas. Walang kasing lalim, Panginoon, walang kasing taas. Hindi namin masukat ang iyong pagmamahal. At maraming salamat po, Panginoon. Sige po, church, palakpakan po natin ang ating Diyos. Sumagdito. Pinakamalakas na palakpak po para sa Diyos na buhay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Diyos. Hindi ang mga pako ang nagpanatili sa krus ni Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos at sa kasalanan tayo'y. Come on, church, let's worship the Lord. Hindi ang mga pako ang nagpanatili sa krus ni Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos at kaligtasan kanyang kaloob. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Minsan pa, church, palakpakan natin ang Panginoon. Yes, purihin natin ang Panginoon. Napakadakila ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Indeed, it was not the nails that held Jesus at the cross. It is about His love towards you and towards me. Amen. Alam niyo, nagtagal po ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo for 6 hours. Binata niya po yung ating kasalanan. Nagdusa siya. Alam niyo po yung 6 hours sa Biblia, ang number 6 is the number of men. So, ibig sabihin, tinapos na niya ang pagod, ang bawat paggawa ng tao para maranasan mo ang buhay na ganap at kasaya-saya. Ganon kayo kamahal ng ating Panginoon. For God so loved you that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So church, once again, before we receive our communion, can we sing this song once again? Habang tayo po ay nakapikit at pinapasalamatan na ninanamnam natin talagang hindi po ang pako ang nagpanatili sa krus sa ating Panginoon, kundi ang dakilang pagmamahal niya sa atin. So habang inaawit po natin ito, let's ask God for a revelation about this song. Aba, tulungan niyo po kami maunawaan ang kapahayagan ng mga tinapos na gawa na aming Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Habang amin pong inaawit ang awiting ito, ay lalo pong tumimo sa aming mga kaluluwa ang mensahe, ang kapahayagan ng mga letrang nakapaloob sa awiting ito. Come on, church. Lubos, kasalanan tayo'y tinubos. Di ang mga pako ang nagpanatili sa krus kay Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos at sa kasalanan tayo'y Misa pa, church, come on. Buksan po natin ating mga labi. Natili sa krus kay Jesus, kundi ang pagmamahal niyang lubos. Lubos at sa kasalanan tayo'y tinubos. Hindi ang mga pako ang nagpanatili sa krus kay Jesus, kundi ang pagmamahal niya sa ating lubos. At
kaligtasan at aming Diyos, aming Ama, maraming salamat po. Dahil minarapat mo at niloob mo ilagay ang iyong bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa amin. Siya lamang po ang anak na isinilang para magdusa at mamatay para sa katubusan na aming mga kasalanan. Salamat po. Dahil ito po'y napakalinaw na kapahayagan ng iyong dakilang pagmamahal sa amin. At sa umaga pong ito, amin pong pagyayamanin ang aming pagkaunawa sa iyong mga ginawa sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. At habang amin pong tinatanggap ang mga elemento ng banal na komunyon, o Diyos, patuloy mong pagyamanin at pamanghain ang aming mga kaluluwa sa mga katotohanang nakapaloob po dito. Church, habang atin pong isasagawa ang ating banal na komunyon, hawakan po natin ang ating mga tinapay. At ito pong tinapay na ito ay dakilang sagisag ng katawan ng ating Panginoon Hesukristo, na kung saan 2,000 taon na po nakakalipas, Kanya pong binata sa Kanyang katawan, ibinunto ng Diyos ang lahat ng mga sakit at karamdaman bilang kapalit ng ating lubos na kalusugan. So all you have to do, receive this and believe that you are the healed of God. By Jesus' stripes, you were healed. So ano man pong sakit na meron kayo ngayon, even those who are watching online, keep on believing. Because wala pong insignificant detail sa Biblia kung bakit po binata ng bugtong na anak ng Diyos na si Jesus ang lahat ng mga sakit at karamdaman doon sa krus. At dahil gusto niyang angkinin po natin at paniwalaan natin na tayo ay pinagaling mula sa lahat ng mga sakit at karamdaman. So ano man pong sakit na meron kayo mula ulo hanggang talampakan, believe that you are the healed of God. And by Jesus' stripes, come on church, say this with me. By Jesus' stripes, I am healed. Kainin po natin na sabay-sabay. Taasaman po natin ating mga saro. Ito po ay dakilang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan 2,000 taon na rin po nakakalipas. Minarapat ng Diyos Ama na tumigis sa krus ang dugo ng Kanyang bugtong na anak. Ito naman po ay paalala sa atin na tayo po ay ganap ng pinatawad sa ating mga kasalanan bilang mga mananampalataya. Jesus said in Matthew 26 verse 28, "For this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remission of sin." So every time we partake or receive this cup, hindi po natin aalalahanin bilang mananampalataya ang ating mga kasalanan, kundi aalalahanin po natin that we have been forgiven completely. At ito po ang nagawa ng krus ng Kalbaryo. And that's why ang tawag po ng Biblia dito ay good news or the gospel. So church, even those who are watching online, maniwala po kayo by faith. As a Christian, as a believer, claim that you are forgiven completely. Amen? So inumin po natin ang sabay-sabay. And let's pray. Aba, minsan pa, maraming salamat po sa mga kapahayagan ito. Na kung saan ay hindi po magkamayaw ang aming puso sa kagalahan. Dahil napakayaman at napakamakapangyarihan ang iyong mga ginawa sa krus ng Kalbaryo. At kayo po nakaisip na ito. Na kung saan inilagay mo ang iyong bugtong na anak sa krus upang angkinin ang lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Subalit hindi po natapos doon. Dahil inangkin din po niya lahat ng aming mga kasalanan sa pagtigis ng kanyang dugo. Salamat po sa mga katotohanan ito. Salamat, O Diyos, sa krus. Dahil sa krus, pinatunayan mo, ibinigay mo sa amin ang kapahayagan na yung dakilang pagmamahal. Kaya maraming salamat po na kami po hindi lang pinatawad sa aming mga kasalanan, kundi pinagaling pa sa lahat ng aming mga sakit at karamdaman. Kaya marapat po sa iyo lamang po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen.
Yeah, good morning, church. Palakpakan po natin ang Panginoon. Are you blessed? Talaga? Praise God. Sige nga pong ngitian nyo yung mga katabi ninyo. At sabihin nyo sa kanila, good morning. Welcome po sa Solution Grace Church. And my name is Laverne Duhot. Yes, sa mga nanonood po sa atin online, welcome po sa ating pananabahan. It's nice to be in the house of the Lord Church. Amen? Talagang ito po yung safest place na tayo po ay nasa church. At salamat praise and worship team for leading us sa worship. Diba? Talagang life-changing ang ating praise and worship. Salamat sa panguna ni Ate Jackie at ating mga kapatid, si Ate Chi, si Pada Junex. Salamat din kay Kuya Jetro, kay Kuya Makoy at saka kay Kuya Avis. So maraming salamat. And of course, maraming salamat. Gusto ko nang pasalamatan ngayon ang ating media dahil hindi po magiging maganda ang tunog at yung ating perception sa Facebook Live kung wala po ang media. So thank you sa inyo mga kapatid. So ngayon po ay para po sa kabatiran ng marami, medyo kabisado na ng media yung ating gamit. Kaya pansin nyo, wala nang glitch, no? Salamat media, palapakan na yung mga sarili ninyo. Wala nang glitch. Amen. And of course, gusto natin batiin yung mga bisita natin pero mamaya alamin natin ang mga pangalan nila. But for now, excited po ako na ibigay sa inyo yung message. Sino dito excited to hear the message of God? Amen? Ganda, pag-usapan natin. At bago tayo magsimula, gusto ko munang bitahin po yung mga kapatid natin or mga kababayan natin na naghahanap ng church at kung kayo po ay nasa karatig lugar lang, Sukat, Muntinlupa, ano pa ba? Masyado malayo Antipolo Binangonan, Taytay. You may join us every Sunday at 10 in the morning. Eksakto po, napapanood tayo sa Facebook Live. Pero mas maganda live tayo dito on-site. At saan naman, Pastor, ang iyong church? Tayo po ay located sa Unit 114, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. So please join us. Mas masaya po pag tayo po isama-samang naririto. And mamaya may gawain ng mga kabataan. At salamat po sa pangunguna nila Kuya Emma, ni Ate Bettina, at saka si Kuya Jetro. Yung mga tiga-taytay ng mga kabataan ay pupunta rin dito. So abangan natin sila. Pwede nyo silang abangan sa labas habang sila po ay paparating dito. So mag-abangan tayo. At exciting talaga. Excited na yung ating mga church youth leaders dito. At salamat po sa mga kaibigan natin nag-i-invite. Salamat po. At sila ay dinadala nyo dito sa church. Excited na kayo for the word? Okay, sige po. Let's, before we move on, tayo po muna manalangin sa ating Panginoon. Aba, we thank you once again. Dahil patuloy mong binubusog ang aming kaluluwa sa yaman ng iyong salita. At dalangin ko po that you would use me as your mouthpiece. Nang sa gayon ay malinaw at maipahayag ko po ng maayos ang mensahe mo sa amin sa umagang ito. At dalangin po namin anuman po mga bagay na nagbibigay sa amin ng duda at Panginoon kawalan ng kasiguruduhan. I pray na ito po mensaheng ito ay magbubukas sa aming mga kaluluwa. Magpapamangha sa pamagitan ng iyong biyaya na sadyang mapagpalaya. At Panginoon, hipuin mo ang bawat puso ng mga makakapakinig na iyong salita sa umagang ito. Those who are watching online and even, Lord, mga kasama namin, especially on-site. Salamat sa iyo, O Diyos, for giving us this message. And Holy Spirit, thank you also for leading us sa mga katotohanan ito. And all of these things we pray, we claim in Jesus' name. Amen and amen. Alam niyo po, sa isang pag-aaral, at ako po ay nagkaroon ng pagkakataon na mapanood yung isang panayam ni Miss Lucy Cruz Valdez. I think from Channel 5. Kanya pong in-interview si Dr. Anthony Lechon, isang health reform advocate. Sa isang pag-aaral daw po, ang mga Pilipino, ang life expectancy natin ay nasa edad 71 until 72. Medyo maigsi yun, ano? Ilang taon na po kay Teacher Nelly? 36, di ba? Mukhang 34 lang, ha? Pero bawal sinungaling dito, di ba? Sa church. Dinagdagan, ayun. May utang na loob pa ako. Pasensya na po. So once again, ang life expectancy ng mga Filipino ay 71 till 72. Pero dito sa church, marami tayong mga kasama, mahahaba ang buhay.
Hindi ko nababanggitin, may mga kasama tayo dito, mga 350 years old na, pero sila po'y buhay na buhay pa rin. Now, ang mga Singaporeans naman, sila daw po ay nasa edad 80 sa mga lalaki. Mas mahaba, ano? And then sa mga kababaihan, ay nasa 83 hanggang 85, 83 to 85 years. So mas mahaba. Now, alamin natin ang buhay ng mga Japanese. Ito yung mahahaba. 84 until 90 or umaabot pa ng 95. Mas mahaba, ano? Now, the question is, ano po ang sekreto na ating mga kapwa Asyano kung bakit higit po mas mahaba ang buhay nila kumpara sa ating mga Filipino? Alam niyo yung sekreto according to sa interview. And I find it talagang full of sense. Once again, ito po yung napahinga ko kay Dr. Anthony Litchon. Mahaba din ang buhay ni Dr. Anthony. Bagaman apelido niya yung Litchon, mukhang hindi mahilig sa Litchon. Kasi mahusay din siya magturo ng advokasya niya, bawasan ng pagkain ng rice. Kasi sa Pilipinas daw, kaya napapabilis ang buhay ng mga tao, ay mahilig tayo sa extra rice. Hindi pala healthy yun sa katawan natin. So once again, ano ang kaibahan at anong sekreto nitong mga kapwa natin Asyano, mga Singaporean at mga Japanese, bakit mas mahaba yung buhay nila? Once again, mga Singaporeans, nasa 80 mga lalaki, 83 to 85 naman ng mga kababaihan at ang mga Japanese nasa 84 to 90, yung iba 95. Ang mga Filipino, once again, ay 71, 72. Maigsi. So, what's the secret behind? Ayon po sa pag-aaral, at ito po talagang, I find it talagang full of reality, no? Talagang full of facts talaga. Ang mga Singaporean at mga Japanese, sila po ay mapagmahal sa bayan at sa kanilang mga kababayan. Yun ang sekreto. Now, hindi po natin may pagkakaila na ito pong mga nakalipas na linggo, base po sa mga expose, mga nabalitaan natin, of course, mula rin po sa pagbibigay ulat na ating mahal na Pangulo, na lalaman natin na marami palang ginagawang hindi mabuti ang ilan sa ating mga kababayan. Sana iilan lang po sila na talamak po talaga ang korupsyon. Pinapatunayan po ng mga pangyayaring ito dahil ang korupsyon ngayon ay hindi na po usapin ng milyones, kundi bilyones. Ipinapakita po rito ng mga Pilipino ay parang nakakalungkot isipin na hindi tayo nagmamahal sa ating bayan at hindi rin natin minamahal ang ating mga kababayan. Kasi mismong kababayan natin, ito po, I'm using the editorial we. Bagaman hindi po ako kasabwat sa mga korupsyon na ito, pero I'm using the tayo bilang mga Pilipino. Ay kapwa Pilipino ang niloloko. Nakita po natin mula sa expose ni Senator Ping Lacson na bilyones yung flood control project. Hindi lang projects, pero wala pong nagawa talaga. So, yun parang sekreto. Kapag kayo po'y mapagmahal sa bayan, na ito naman po ibinigay sa atin ng Diyos na gawin natin, at kapag kayo po'y may pagmamahal sa bayan, dahil alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos, we love because He first loved us. Amen? At kapag tayo po'y alam natin, mahal na mahal tayo ng Diyos, it's very natural for us to love the people around us. Amen, church? Yun po yung kaibahan natin. Kaya nga po kanina yung kantang cross, pag naintindihan natin yung krus, alam nating minahal tayo ng Diyos. We love Him because He first loved us. And then, kapag alam natin mahal tayo ng Diyos, nagmamahal din po tayo sa mga tao sa paligid natin. Sabi ng 1 John 4:11, we ought to love one another believing that He first loved us. So ano nakikita nyo? Cross, di ba? Kaya po napaka-time din ng song natin kanina. Thank you, Ate Chi, sa napakagandang pag-lead sa amin. Nararamdaman nyo ba yung pag-ibig ng Panginoon sa atin? Ngayon, marami po mga kababayan natin, hindi po nila maipadama itong pagmamahal na ito sa bayan at sa kanilang mga kababayan, it's because the main problem is that marami po sa mga kababayan natin ang hindi pa mananampalataya. Yun po yung pinakasolusyon. Kailangan po silang ma-born again. Kailangan po silang maipanganak na maguli. Kasi pag ang isang tao po ay nagkaroon po na tinatawag na born again experience or regeneration, according sa mga theologians, na kung saan, pag tinanggap nila sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ang banal na espiritu po ay mananahan na sa kanilang mga espiritu. Ang tao po, para po sa mga baguhan nating kasama, ang isang tao ay binubuo ng tatlong sangkap, espiritu, kaluluwa,
at yung kanyang katawan. Kapag ang isang tao po ay na-born again, ibig sabihin, tinanggap niya si Kristo bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, ang na-born again po sa kanya, nagkaroon po na tinatawag na regeneration, yung kanyang espiritu. So, ibig sabihin, yung banal na espiritu ngayon ay mananahan na at mananatili po sa kanyang espiritu magpakailanman. Kapag ang banal na espiritu po ay nasa kanyang espiritu, magkakaroon po ng pagbabago sa kanyang kaluluwa, maapektuhan. Dati po corrupted yung kanyang kaluluwa, pero dahil ang banal na espiritu ay kumikilos na sa kanyang espiritu, tumatagos po ito sa kanyang kaluluwa. At dahil dito, naaayos po yung kanyang isip, yung damdamin, at saka yung kanyang kalooban. And then, ito po mga magandang nangyari sa kanyang kaluluwa ay nagkakaroon din po ng manifestation sa kanyang katawan. Nagiging masigla. Nagiging malusog. Nakikita niyo po yan, no? So, dapat pala magsimula ang kalusugan sa ating espiritu. Paano? You have to be born again. One must be born again for you to see the kingdom of God. Kasi hindi po kayo makakaakyat sa langit, according to John chapter 3, verse 3, pag hindi po kayo na born again, according to John 3, verse 7. You must be born again. It's a must. Amen. So marami po mga tao sa ngayon gumagawa ng mga kabuktutan, gumagawa ng kasamaan sa kanilang kapwa. It's because hindi po sila na ipapanganak na maguli. Kaya po ang taong hindi pa na ipapanganak na maguli, corrupted ang kanyang kaluluwa. At ang kaluluwa po ay may isipan, which is the main faculty of the soul. Nag-iisip ng masama, nangungurakot, at patuloy po yung gagawa ng kasamaan hanggat hindi po siya naboborn again. Tayo po mga mananampalataya, ito yung ating masayang journey bilang mananampalataya to spread the gospel. Amen? Kapag naintindihan natin ito, hindi natin kukondinahin yung mga tao sa paligid natin. It's but natural to happen. Kasi po, kapag wala pang banal na espiritu sa kanilang kaluluwa, sa kanilang espiritu, I should say, kung wala yung banal na espiritu, ano yung meron sila sa kanilang espiritu? Yung hindi banal. Kaya gumagawa po sila ng mga bagay na hindi banal. Corrupted yung kanilang isipan. Kaya po hindi po nakakagulat na sila po ay nagnanakaw sa kaban ng yaman. At napakalaki po ng mga pagnanakaw na ito. Hindi na po milyones bilyones na no? Now, sabi po ng Biblia, in Proverbs 15, verse 27, he who is greedy for gain troubles his own house. Amen. Ito po mga napapanood natin ng mga interview. Talaga po hindi maganda sa pakiramdam nila yan. Sabi nga ni Mayor Vico Soto, aanhin mo ang kayamanan, mayaman ka nga, galing naman sa nakaw. At hindi naman po tayo, obvious naman talaga, base po kung kayo po ay sumusunod sa mga balita, napaka-obvious. So kapag kayo po ay nanggaling ang inyong kayamanan sa kalokohan, panluloko, wala po kayong kapayapaan sa buhay. Pero pag galing po sa Diyos ang inyong kayamanan, meron po kayong masarap na tulog sa gabi. Kaya tingnan niyo yung mga katabi ninyo kung sino po dyan na nangangalumata, ibig sabihin, puyat yan. Nagtrabaho lang kagabi, Pastor. Now, mga kapatid, pinag-uusapan natin to dahil napaka-importante po ng mga nangyayari sa ating paligid. Sabi nga ni Risa Hontiveros, Senator Risa Hontiveros, our country is not poor. Napaplunder lang. Napapagnakawan. I believe that. Kasi mayaman ang Pilipinas, no? Pero doon ka nakikita, nakakagulat talaga. At hindi mo maiwasan bilang mga tao nagagalit ka. Ang laki ng ninanakaw sa atin. Kaya po, mga kapatid, kung yan po nararamdaman ninyo, hindi umuusad ang ekonomiya ng Pilipinas, lalo tigit po tayo ay maging masipag sa pagbabahagi ng salitaan ng Panginoon. Hindi para kundinahin ng mga taong ito. Hindi po makakatulong ang pangungundina. Pwede mabuksan ang isipan nila, pero magpapatuloy pa rin po sila sa paggawa ng kabuktutan. Kailangan po nilang ma-born again. Kailangan nilang makakilala sa Panginoon at tayo pong gagamitin ng Diyos doon. Amen? Isa po ang church natin. Amen. So sabi po ni Senator Risa Hontiveros, ay napapagnakawan po ating bansa. Ako, I believe that. Ang yaman po ng Pilipinas. At kapag sinabing gahaman, ang nagnanakaw sa atin, pag sinabing gahaman, ito yung mga taong meron na. Gusto pa. He, once again, Proverbs 15:27, he who is greedy for gain troubles his own house. Gusto niyo bang kayo po'y may maraming kayamanan pero wala po kayong kapayapaan? Ayoko ng ganun. Mas masarap po yung payapa ang puso. Now,
Bakit po kaya nagkakaganto ang mga tao? The reason is that meron po silang obsession with wealth. Kaya po ang sabi ng Biblia in 1 Timothy chapter 6 verse 10, "For the love of money is the root of all evil." Money itself is not bad, it's not harmful. Kung ano po yung nakasasama, it's the love of money. Amen. That could lead to unhealthy behavior, greed, and corruption. So wala pong masama sa pera. Kung may pera kayo, gagamitin nyo yan. Hindi kayo gagamitin ng pera. Pero ang masama sa nangyayari sa panahon natin sa ngayon, yung pera ang gumagamit sa kanila. At nakakaligtaan na po nila ang bayan at ang kanilang mga kababayan. At hindi naman po lingid sa ating... Kung meron po dito hindi sumusunod sa balita, napanood nyo ba yung interview? Ang tindi, ano? Yung palang 40 na kotse, yung pinakitang yon ay mula sa 100 mahigit na kotse. Hindi lamang po 40 yon. 100 plus cars po iyon. So yung 40, kung nagugulat kayo, maliit na portion yun. Mahigit 100 po yung kanilang kotse. Kami meron sasakyan. Pinahiram pa. Pero we praise God. So para makabili ka ng ganun, para ka bumibili lang ng payong, nakakalungkot. So I pray, even po itong mag-asawang ito, makakilala rin sa Panginoon. Huwag niyo po silang kondinahin. Let's pray for them. And even po yung mga nangungurakot sa ating bayan, let's pray for them. For the love of money is the root of all evil. Pinapalayo po tayo sa mga taong kagaya sa mga uri nila. Pero kailangan pa rin po natin ibahagi ang salita ng Panginoon. Bakit? Dahil hindi po ito malusog sa ating sambayanan. Now, naghahalo po yung kagalakan ko at kalungkutan. Bakit ako kanina, binahagi ko na sa inyo, ba't ako nalulungkot? Dahil hindi maganda nangyayari sa bayan natin at sa mga kababayan natin. Pero at the same time, natutuwa din po ako because totoo po ang sinasabi ng Biblia that in the last days, these things will come to pass. According to 2 Timothy 3:1-5. So basahin natin sa Tagalog para mas feel natin. Verse 1, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. It's happening right now, church. Verse 2, ang mga tao ay magiging makasarili. Di ba? Nakikita po natin. Talaga naman, usong-uso yung selfie, talagang sayo lang ng sayo. Talagang, madami mga tao ngayon, sobrang puging-pugi at gandang-ganda sa kanilang mga sarili. Mapagmataas, sakim sa salapi, madami ngayon ganito. Palalo, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Sila ay magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Marami magpapanggap na sila po'y anak ng Diyos, pero makikita natin sa kilos at gawi. Wala tayong karapatang maghusgahan ng tao. Ang atin pong dapat gawin, let's pray for these people. Amen? At bilang mananampalataya, maganda rin po na kapag dumarating po yung mga ganitong pagkakataon, tayo po magsimula sa atin ng pagbabago. Hindi tayo nagkokompromiso. Naalala ko lang po yung dati naming pinanggalingan na ministeryo. Na minsan po akong tumindig sa katotohanan, hindi ako umayon sa kanilang gusto mangyari sa amin. At napag-initan din po inyong lingkod. Nawala ako dun sa church na yon. Napangakuan din po ako, huwag ka na magsalita. Tataasan naman namin ang iyong love gift. Sabi ko, hindi ko pwedeng tanggapin yon. Tatayo ako sa pulpito, wala akong ulo, wala akong kredibilidad. At nangyari doon, napag-initan po ang inyong lingkod, kaming pamilya. Pinaalis kami doon sa church. And praise God, sa kabila po ng kami po ay full-time sa church, hindi kami natakot kung anong mangyayari sa buhay namin. Wala na akong trabaho noon eh. Nag-aaral po yung mga anak ko at medyo malakas kumain. Pero hindi po sila pinabayaan. Malulusog. At hanggang ngayon po nakatayo kami. So huwag tayong magkakompromiso, church. Tayuan natin at paniwalaan natin, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Because He promised, I will never leave you nor forsake you. Amen. Bilang mananampalataya, tayuan natin. Naalala ko po isang kwento ng isang pastor. Ito po binahagi din sa akin aking kaibigan at ibabahagi ko sa inyo. Meron po isang pastor. Ito po isang napakagandang illustration na ang pangit na nakipagkompromiso yung pastor. Kapag siya po inasikil sa pagkakataon, tila bumigay ang pastor. Napag-alaman niya na sa kanilang community, maliit po yung kanilang church at meron siyang community doon na laging pinapasyalan. Napansin niya na meron bagong salta doon sa community nila.
At bilang pastor, nagkakaroon ng visitation, di ba? Yung mga pastor dumadalaw. And then, pinuntahan niya itong isang bagong salta sa kanilang community at tinanong niya, mukhang bago po kayo dito sa aming lugar. Sabi niya, opo. Sabi niya, siya nga pala ako si pastor, ganyan-ganyan. Gamitin na lang natin yung pangalan. Ako si Pastor Eman, kunwari, ano? Ako nga pala si Pastor Eman, kinagagala ko po kayo makilala. So, bago kayo dito sa lugar, saan po kayo galing? Sabi nung lalaki, ako po ay galing ng kulungan. Anong kaso mo? Ako pastor, nakapatay na maraming tao. Ba't ka naman pumapatay? Sino yung mga napatay mo? Marami po sila. Pinapatay ko po yung mga taong naniniwala sa Diyos. And then sabi niya sa pastor, kayo pastor, naniniwala ba kayo sa Diyos? Sabi ng pastor dati. Kinopya ko lang yun. Salamat kay Brother Redemptor David. So, pag nasisikil tayo sa, di ba, pag nasusukol tayo, bumibigay na tayo So, wag natin gayahin si pastor. So, Pastor Eman, pag nasisigil tayo sa sitwasyon, bumibigay. Pero hindi po, ang mga taga-SGC at ang mga tunay na mananampalataya, we stand for truth. And also, I would like to encourage you, please pray for Mayor Bico. Medyo mabigat po yung kanyang kinakaharap. Hindi po basta-basta yung kanyang expose. Mabigat yun. So let's pray for him. Kapatid natin siya sa Panginoon. Anak siya ni Miss Connie Reyes. Amen. Now, pag-usapan na po natin, hindi yun yung aking message. Ibinahagi ko lang po sa inyo. Kung gusto nyong humaba ang inyong mga buhay, una sa lahat, tingnan ninyo ang Panginoong Hesukristo. Kapag alam nyo mahal kayo ng Diyos, mamahalin nyo inyong bansa at ang mga tao sa bansa ninyo. So, masikikita natin yung mga tiga-Singapore at mga tiga-Japan. Mas mahaba ang buhay natin. Amen. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Yun ang sabi ng Panginoon. With long life, I will satisfy you and show you my salvation. That's Psalm 91 verse 16. Amen. Amen. So, pag-usapan na po natin today, bilang pagpapatuloy para po sa mga baguhan nating kasama, meron tayong mga pinag-uusapan sa church na tila ay nagbibigay po ng takot sa mga mananampalataya and even sa mga tao. Kaya yung iba ayaw na magsimba. So dito po sa church, sa atin pong pag-aaral, meron tayong mga tatalakayin and this time, aalamin natin kung para kanino yung mga tekstong ito. It's found in, bago natin ibigay yung key verses, ito muna po yung ating question. Now, mga kapatid, sa mga baguhan natin kasama, we start the message with a question. At mamaya po, bago tayo magtapos, bibigyan namin yung solution. Kaya po yung pangalan ng church natin ay Solution Grace Church. We're giving solution sa ating mga soul. Okay po ba yun? Kaya yung spelling na ating church ay S-O-U-L-U-T-I-O-N. Because ang nanggahanap po ng solusyon ay yung ating mga soul. Amen? So this is our question for today. I never knew you depart from me. Who is Jesus addressing? Natagpuan niyo na po ba sa inyong pagbabasa yung ganitong sinabi ng Panginoon? Actually, it's found in, basahin natin muna. So ito yung ating message pala for today. It's entitled, Are Christians Eternally Secure? So alamin natin, tayo ba talaga ay may seguridad bilang mga mananampalataya? So ating mga key verses, it's found in Matthew chapter 7, verses 21, 22, until 23. So importante ito mga kapatid. Matthew 7, verses 21, 22 until 23. So once again, let's go back to our question for today. Ito yung question natin. I never knew you. Depart from me. Who is Jesus addressing? So sino yung kausap dito ng Panginoong Jesus? Alamin natin sa Tagalog ay, hindi kita kilala, layuan mo ako. I never knew you, depart from me. Now, pag-usapan natin, sino ang kausap dito ng Panginoon? Nakausap ba niya mga mananampalataya o mga hindi pa mananampalataya? Kayo po ba ay minsan nung nabasa niyo ito, medyo natakot kayo? Kasi ginagamit ito ng mga churches today. Kasi sinasabi nila na pwedeng mawala ang inyong kaligtasan. So hindi tayo eternally secure. So bilang mananampalataya, kung kayo po hindi eternally secure, mahirap yun, hindi po ba? Matatakot ka, hindi ka nag-i-enjoy sa buhay mo bilang mananampalataya. So alamin natin, isa-isa natin ang mga talatang ito. Hello kay Ate Beth. Matthew 7:21. Si Bojo. Hello, Bojo. Pamangking ko. Pogi, Mana sa tsuhin niya. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father. Now, this is true. I believe that. Because si Jesus po nagsasalita dito, once again, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter
the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Let's continue in verse 22 until 23 this time. Many will say to me in that day, mamaya po alamin natin kung ano yung in that day. Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? So ito yung mga taong talaga namang para bang isinusumbat nila sa Panginoon na, di ba, Lord, hindi ba kami nagbigay po ng mga propesiya sa iyong pangalan? Nag-cast out ng mga demons, nakapagpalayo sa mga masamang espiritu at mga gumawa ng mga kamanghamanghang mga bagay sa iyong pangalan. Verse 23. And then, sabi ni Jesus, take note church si Jesus po nagsasalita dito, and then, I will declare to them, I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. So once again, yun po yung ating key verses for today. It's found in Matthew 7, verses 21, 22, 23. So pag binasa niyo po ito, nagbibigay sa atin ng takot. Di ba? Halimbawa, kaharap mo ang Panginoon, sasabihin sa'yo, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Now, alamin natin, kanino ba talaga sinabi ng Panginoon ito? Sa mga believers? Pag sinabi natin believers, mga born-again Christians, mga taong tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, o sa mga taong wala pang relasyon totally sa Panginoon. Now, marami po mga mananampalataya, pag binabasa ito, natatakot at nakakalungkot, maraming search po. Until today, ginagamit ito ng mga pastor para takutin yung mga members nila. Na pwede ba talagang mawala ang kaligtasan? Or Christians, are we eternally secure? Pag sinabing eternal, ibig sabihin, hindi temporal. Now, merong iba po mga nagtuturo that yung salvation pwede raw po mawala. Now, kung kayo po yung nagtuturo that salvation can be mawala sa'yo or hindi mo na maranasan, hindi para sa inyo yung John 3:16. Dahil sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have, sa ibang version, eternal life. So dapat sinabi ni Jesus, but whoever believes in Him should not perish but have temporal life. Eh, hindi yun ang sinabi ng Panginoon Eternal, everlasting life. So alamin natin, ano bang sinasabi dito ng Panginoon? So let's go muna po sa verse 21 ng Matthew chapter 7. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Medyo mabigat po ito. Totoo naman po talaga ito na hindi lahat ng mga taong nagsasabi, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Now, alamin natin, para kanino itong talatang ito? The answer is found in verses 22 and 23. So, ihimay-himayin natin. At mamaya, alamin din po natin, sabi nung second part ng verse, but he who does the will of my Father in heaven. So alamin natin, what is the will of the Father in heaven? Para makapasok ka sa langit, you have to do the will of the Father, sabi ni Jesus. So hindi lahat makakapasok sa langit. But only those who, sabi dito, does the will of my Father in heaven. So isa-isahin natin yung church Yun ang maganda dito sa ating church Alamin natin ang sagot. Verse 22, Matthew 7. Many will say, nakakalungkot Many. Ano sa Tagalog ng many? Marami. Many will say to me, sabi ni Jesus, kaya capital M po yan, referring to Jesus, in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? Talaga namang isinusumbat nila sa pangalan mo. Gagawa namin to. Nag-prophesy kami, nag-cast out kami ng demons, at marami kami ginawa mga kamanghamanghang bagay in your name. Now, many will say to me, in that day, sabi ni Jesus, particular po ang Panginoon, kailan po marami magsasabi sa Kanya at isusumbat, Lord, nag-prophesy kami in your name, nag-cast out kami ng mga demons in your name, nakapaggawa kami ng miracles in your name, in that day. So alamin natin, pag nagbabasa kayo ng Bible, himay-may natin, in that day, ano yung day na tinutukoy dito ni Jesus? So in that day, alam niyo po, para naintindihan natin lalo at ma-appreciate natin ang salita ng Panginoon, you have to look for that day. Ano kaya yung day na yon? And the Bible is telling us, itong day na ito ay hindi para sa mga mananampalataya. Ang tawag po sa day na ito, it's found in Revelation chapter 20, verses 11 to 15. Aharap sila sa araw ng paghatol o paghuhusga. It's the great white throne judgment. And church, by the way, FYI,
Meron pong kaharapin ng tao na dalawang uri ng judgment in the last days. Para po sa mga mananampalataya, meron tayong haharap tayo sa Bema seat of Christ or the judgment seat of Christ. Yung mga unbelievers naman, naharap po sila dito sa Great White Throne Judgment. Great White Throne Judgment. Now, what's the difference between these two judgments? Ito pong judgment na ito ay nakabase sa mga ginawa ng mga tao na hindi nanampalataya sa mga tinapos na gawa ni Kristo. Okay? Nasusundan niyo ako, church? So, ibig sabihin, huhusgahan sila base sa kanilang mga ginawa at sa kanilang mga tinapos na gawa. Dahil itong mga taong ito, hindi po nanampalataya sa mga tinapos na gawa ni Kristo. Samantala, yung Bema seat of Christ, also known as the judgment seat of Christ, uhuhusgahan dito yung mga mananampalataya based sa mga tinapos ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. So, para sa atin po ito. So, once again, yung Great White Throne Judgment, dahil hindi po sila nanampalataya, dahil po ang gospel, para maligtas kayo, you have to put your faith in Christ Jesus and His finished work on the cross. And nire-reject po nila si Jesus. Ayaw nila ng mga tinapos siyang gawa. So, pagdating po sa mahuling araw at sumapit na po itong paghuhusga at kabilang ang mga tao dito sa Great White Throne Judgment, sila po'y huhusgahan sa kanilang mga tinapos na gawa. Kasi ayaw nilang tanggapin si Kristo at saka yung mga paniwalaan yung mga tinapos na gawa ni Kristo. So, ayaw nyo. So, babasin natin ang judgment sa inyong mga ginawa. Now, the question is, kasama ba tayo sa day na yon? Hindi na. Because pag dumating po yung araw na yon, wala na tayo dito sa mundo. Raptured na po tayo. Actually, dating po nito, wala tayo sa mga magdurusa dito sa mundo. After the rapture of the church, mararanasan po sa mundo ito yung tinatawag na 7 years of tribulation. Yung first 3.5 years, ang tawag po dito ay tribulation. Then, in the middle, in 3.5 years, magagalit na po yung Antikristo. Ang susunod na 3.5 years, kasi 7 years po yun ahatiin sa gitna. Yung susunod doon ay Great Tribulation, masidhing kapighatian. Susundan niyo ako, church, So, ano yung sinasabi dito ng Panginoon? Na on that day, sabi ni Jesus, sabi sa Matthew 7:22, many will say to me, in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? So, ito yung araw na yon, Revelation 20, verses 11 to 15. Then I saw a great white throne, and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. So church, hindi tayo kasama dito, church, bilang mananampalataya. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works. See? So, huhusgahan sila base sa kanilang mga ginawa. Tayo po kasi, huhusgahan tayo ng Diyos. Ito mabuting balita, pag tayo po'y humarap sa Diyos, sa judgment seat of Christ, also known as the Bema seat of Christ, hindi po totoo yung sinasabi ng ibang mga nagtuturo na pagdaharap natin sa Diyos, may malaking television. Halimbawa, pagtapak mo doon, Laverne Dukot, papakita yung sa television yung mga pinagagawa mo sa buhay mo. Siguro nakaganon ka na lang nun. Lahat tayo, kung totoo yun, pero wala pong ganon. Because God will judge you based on the merits of Christ sa kanyang mga ginawa. As Jesus is, sabi ng 1 John 4:18, love has been perfected on us because as Jesus is, so are we in this world. Even until the day of judgment, wala kang takot. Because God will judge you based on the merits of Christ. So, huhusgahan ka ng Diyos sa Bema seat of Christ sa mga tinapos na gawa ni Kristo. Wow! So, pagdating po doon, yung Bema seat of Christ, by the way, hindi ko nabanggit ito kanina, ito po ay pagbibigay po ng gantimpala. Tatapatan ng Diyos ang lahat ng iyong mga ginawa dito sa lupa. Iba pa po yung biyaya. Yung biyaya, wala kang ginawa, pero pinagpapala ka ng Diyos. Pag sinabing biyaya sa English, grace, unearned and undeserved favor. Wala kang ginawa, pero pinagpapala ka ng Diyos. Pero yung gantimpala in English ay reward. Gantimpala, two words yun Gagantihan ka ng Diyos ng pagpapala base sa iyong mga ginawa. Ganon po kabuti ang Diyos natin. May biyaya ka na, at kapag meron ka pang ginawa para sa Panginoon, may gantimpala ka pa.
Di ba sa church, meron mga taong pagkatapos ng church, umuwi na, ligtas po kayo, pero yung mga taong nagpapaiwan, kagaya pa ng mga kasama natin sa media, sa praise and worship, nag-extra mile sila for the ministry. Iba po yung gantimpala nila sa mga gantimpala ng mga taong umuwi lang at wala pong ministry. This is the truth. Kasi tapat ang Diyos eh. So mas medyo lamang po ito mga naglilingkod talaga at tatapatan po yun ng Panginoon sa Bema Seat of Christ's judgment. Amen. So dito, let's go back to Revelation 20, verse 12 tayo. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. 13. Then the sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them. Now yung Hades, nakita niyo yung Hades dito? Yung Hades, it's a New Testament term. Pag sinabing Hades, it's the terminal for the dead. Sa Old Testament, ang tawag dito ng Bible ay Sheol. Yung mga namamatay, before the death of Christ, para po maintindihan lang ng mga baguhan natin kasama, no? Naalala nyo, yung, di ba may namatay, the rich man at saka si Lazarus? Sabay silang namatay, si Lazarus, dinala siya ng mga anghel sa Abraham's bosom. Yung rich man, na hindi nagtiwala kay Yahweh, dinala siya doon sa lugar na mainit. Known as hell. Now, yung Hades, nung araw po, before the death of Christ, isa po siyang lugar for the dead, divided siya into two compartments. Yung kabilang side ay Abraham's bosom, yung kabilang side ay hell. Yung mga tao in the Old Testament na hindi naniwala kay Yahweh, dito sila pupunta sa hell. Di ba sabi nung mayaman sa kwento, inutusan pa niya si Amang Abraham, utusan mo si Lazarus na idip yung kanyang finger dahil napakainit dito sa aking kinalalagyan. Now, bakit sila nagkikitaan? Kasi parehas lang po sila na kinalalagyan. Ang kaibahan, yung lugar niya mainit. Yung lugar nito ni Lazarus, Abraham's bosom, magandang kanyang lugar. And then sabi ni Amang Abraham, hindi pwedeng gawin ni Lazarus yun dahil ang naghahati sa inyo ay yung bangin. Susundan niya ako, church. And then, nung namatay ang Panginoon Jesucristo, bumaba si Jesus, pag nabasa niyo po ito sa nasa The Creed, bumaba siya sa Hades. Hindi siya pumunta sa impyerno, pumunta siya sa paradise, Abraham's bosom. At yung mga tao dito sa Abraham's bosom, dahil tumigis na po ang dugo sa krus ng Kalbaryo, dinala na po sila sa langit. Kasi sa panahon po ng Old Testament, hindi pa sila pwedeng dalhin sa langit dahil sila po itinubos lamang ng mga dugo ng hayop. Yung dugo po ng hayop, ang efficacy nun, every year lang. Pero yung dugo ni Kristo, ang efficacy nun, matindi. Kaya po itong mga taong ito na nampalataya kay Yahweh, dinala na po ng Panginoon doon sa langit. Kaya wala na pong paradise. Kaya pag meron kayong mga kamag-anak na namamatay, huwag yung sasabihin na dinala na siya na sa paraiso. Wala na pong paraiso ngayon. Dinala na siya, hindi lang sa piling ni Abraham, sa piling ng Diyos. Lahat ng mga sumasakbilang buhay na mananampalataya. Nakukuha yun, church? Mabilis ang paliwanag lang po yun, ha? So yung Hades is the terminal for the dead. So dito ngayon, the sea gave up the dead who were in it. And death and Hades delivered up the dead. So ibinigay na po ng Hades yung mga patay nila. And they were judged, each one according to his works. See? So hindi po tayo ito. Verse 14, then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. So yung mga taong nasa impyerno, dahil hindi sila naniwala kay Yahweh, hindi sila naniwala kay Kristo, hindi po natatapos dito. Ang impyerno po, mas marami pagkakataon binanggit sa Biblia ang impyerno. Mas marami kaysa sa langit. Ito po ay where worms dieth not and fire is never quenched. Pero hindi po natatapos dito. Dadalhin pa po sila sa lake of fire, which is the second death. Lake of fire. Nakita po ba yung lake? Yun sila dadalhin. Verse 15. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Now, church, let me ask you. Bilang mananampalataya, nakasulat na po bang pangalan nyo sa aklat ng buhay? Mahina eh. Hindi kayo convinced eh. Nakasulat na ba pangalan nyo sa aklat ng buhay? So, ibig sabihin, hindi kayo kinakausap ni Jesus. Amen, church? Diba, ang tamblay ng sagot, amen. Mga kapatid, this is a matter of life and death. Now, John chapter 5, verse 24, bilang patunay na hindi po para sa atin talaga. Hindi tayo huhusgahan ng Panginoon. Hindi niya sasabihin sa atin, I never knew you, depart from me.
you who practice lawlessness. John chapter 5 verse 24, and most assuredly, sabi ni Jesus, I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has what? Everlasting life. So tayo mga nanampalataya sa Panginoon, alam niyo po ba, the moment na tinanggap niyo si Jesus, nagsimula na po yung everlasting life. Hindi po magsisimula ang everlasting life pag kayo po yung sumakabilang buhay. The moment you receive Christ as your Lord and personal Savior, everlasting life happened already. And shall not come into judgment, but has passed from death into life. So tayo mga mananampalataya, hindi tayo kasama dito sa Great White Throne Judgment. And this is good news, church. Amen. Sa Tagalog, para sigurado tayo 1:5:24. Pakatandaan ninyo, ang nakikinig sa aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan. Wow! Bakit hindi na tayo hahatulan? Alam niyo kung bakit? Dahil 2,000 years ago, hinatulan na po yung kasalanan natin sa katawan ni Kristo. And that's why Jesus said, it is finished. Hindi naman niya sinabing, it is almost finished. Sabi niya, it is finished. So, ibig sabihin, wala nang hatol sa ating mga mananampalataya. So, meron tayong righteous foundation. Kaya pag tayo nagpipray sa Panginoon, hindi tayo natatakot. With boldness, with confidence, tatay natin siya. Aba, thank you so much. Na hindi na ako haharap pa sa anumang paghatol sa aking buhay. Amen. Now, tayo po'y haharap sa isang paghatol. Pero ito po yung magandang paghatol. For we must all appear, sabi ng 2 Corinthians 5:10, before the judgment seat of Christ. Ito po yung pagbibigay sa atin ng gantimpala. Wow. At I believe yung ibibigay ng gantimpala sa inyo, yung gusto niyo. Halimbawa, haharap doon si Kuya Makoy. Bibigyan siya ng maraming stick, drumstick. Drummer. Halimbawa, yung misis ko naman. Sabi ko sa kanya, baka bigyan ka ng gantimpala ng Panginoon. Puro kortina. Mahilig sa kortina yan Kung ano yung hilig niyo, ibibigay sa inyo ng Panginoon. Pero mas matataas na uri ibibigay sa atin ng Panginoon. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to what he has done, whether good or bad. Take note, church, whether good or, hindi po and bad, whether good or bad. Or hindi and. So, ibig sabihin, ano man po yung mga ginawa mo sa Panginoon na mabuti, tatapatan niya yan ng gantimpala. Kaya ang tawag doon ay gantimpala. Sa English, reward. Wow! Di ba napakabuti po ng Panginoon? So, meron tayong reward doon. Alam niyo po ba, after the rapture of the church, magkakaroon po ng piging. Pag sinabing piging, bakit may kasalan po mangyayari doon? Ikakasal tayo sa bugtong na anak ng Diyos, si Kristo. And then, ito na, susunod na yung Bema Seat of Christ. Exciting po yun. Kabaliktaran doon sa mga nakagisa nating turo, na may malaking television. Ako po, nakaka-nervous yun. Pero hindi yun ang mangyayari sa atin. Tayo po ihaharap sa Panginoon. Sasabihin sa inyo, JM, dahil nagpa-practice ka kahit walang church, bibigyan kita, ganyan. Kaya lang, JM, walang love life doon, Ano lang talaga, drumstick lang talaga. Amen. O, ikaw naman, Teacher Nelly, bibigyan kita ng maraming duty dito sa langit. Teacher di ba? Love life. Wala kang love life doon. Ikakasal na tayo sa Panginoon. Teacher, sorry Wala nang love life doon Now, ito po ay umaakma sa sinasabi ng Romans 8 verse 1. There is therefore now no condemnation. Para kanino? No condemnation, ibig sabihin, no guilty verdict, no punishment. Yes, church, kapag meron kayo narinig na message para sa mga mananampalataya, paparusahan ka pa rin ng Diyos, hindi po ito biblical. Because sabi ng talata, there is therefore now, yung pong is ay present tense, yung now is present tense. Now, no condemnation. In-amplify po ito. No guilty verdict, no punishment for those who are in Christ Jesus, who believe in Him as personal Lord and Savior. Wow! Kaya talaga, ang ganda ng gospel. Kaya talaga mapapa-amen ka, mapapa-hallelujah ka talaga. Matthew 7:23, dito naman po tayo. Di ba yung key verses natin kanina, Matthew 7, 21, 22, napag-usapan na natin 22, 23 tayo dito. And then I will declare to them. So kikilalanin natin, sino yung them? I never knew you. Sino yung you? Depart from me, you practice lawlessness. Now, alamin natin, para matibay, sino itong
them, at saka you. I never knew you. Now, tingnan natin yung word na never. The New Testament is written in Greek. So, pag binabasa natin ang Bible, para mas appreciate natin, balikan natin yung original na pagkakasulat ito in Greek. Now, ano yung ibig sabihin ng never? Sabihin nyo nga po, never. Mas magandang dating. British ba yun, teacher? British accent yun. No? British, anong tawag doon? Twang. I never. Now, in Greek, ang never po ay udepote. Say this with me, udepote. Pag sinabing udepote, not ever, not even ever, not even at any time, that is never at all, neither at any time, never, nothing, at any time. Knew you, sabi ni Jesus. Depart from me, you practice lawlessness. So, ibig sabihin, malinaw po dito na sinasabi ni Jesus, simulang-simula pa lang, wala silang relasyon sa Panginoon. Simulang-simula pa lang, hindi kilala ng Panginoon itong them at you na binabanggit dito. Kasi, di ba, inaalam natin, sino itong them and you. So, sabi ni Jesus, para lumawag na po ating kalooban at matakot, tayo po mga mananampalataya, tayong mga Christians, we have a relationship with Christ. Amen? Pero ito mga taong ito, the them and the you, sabi ni Jesus, I never, udepote. Ibig sabihin, not one time na nagkaroon po sila ng relationship. Amen? So, tingnan natin, odipute. Magkaroon tayo ng word study. It's a compound word of ode, which means not or not even. And pote means at any time. So, odipute simply means never at any time because it's an absolute and objective denial. So, sabi ni Jesus, wala talaga. Kaya sa English, napaka-babaw no? Never. Pero pag tinignan natin sa original na pagkakasulat, odipute, so ibig sabihin, sabi ni Jesus, kaya sinabi niya, I never knew you is because wala siyang relasyon with this, them, and this person na you. Nakukuha niyo, church? Tayo may relasyon sa Panginoon, di ba? Anong sabi ng Panginoon sa atin? Ang kanyang mga tupa ay kilala ang kanyang boses. John 10:27, my sheep hear my voice. And I know them, and they follow me. Di ba yung mga nanay, yung mga batang maliliit, hindi mo naman tinuturuan ng sanggol Pag narinig na nila yung boses ng kanilang nanay, comfort sila Ganon din po tayo. Pag narinig natin ang tinig ng Panginoon, kilala natin. At ang masaya dito, Jesus knows us. And we follow Him. Amen. So ito yung karakteristik ng isang tunay na mananampalataya. Kilala natin ang boses ng ating Panginoon. So, church, hindi tayo kasama doon sa them at sa you na never, sabi ni Jesus. I never knew you. Odipute, it's a denial absolute denial. Amen, church? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Nilalagyan ko po ng Tagalog para mas feel natin, mga kapatid. Now, John 10:28, and I give them eternal life. Now, kung meron tayong eternal life, hindi tayo kasama sa mapapahamak sa karagat-dagatang apoy. Eternal life Yung mapupunta sa karagat-dagatang apoy, yung tawag doon, eternal death. Amen? So sabi ni Jesus, and I give them eternal life, and they shall never perish. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Sabi ng Panginoon dito, kaya po biblical apelido namin Sabi niya, wala ni isa man na makakadukot mula sa kamay ng Diyos. Snatch di ba? Kaya ang apelido namin, kahit yung pinsan ko si Ate Beth, dukot din siya nag-asawa, gumanda na Pero French din ang Ate Beth. French din ang dukot. Dukwa. Dukwa. French din ang apelido natin. Now, let's go back to John 10:28. Tingnan niyo po itong word na neva. Dito naman Yung neva dito, iba naman. Neva, it means ume. Say this with me, church. Ume. Pag sinabing ume, it indicates negation. Never, certainly not at all. So kapag tayo po ay nasa Panginoon Jesucristo, He gave us or He gives us eternal life. Saan po nag-start yung eternal life? Sa buhay natin ngayon. And sabi dito ng Panginoon, ume, double negation, we will never perish. Hindi tayo mapapahamak. Neither shall anyone snatch them out of my hand. Wala daw po makakadukot mula sa kamay na ating Panginoon.
Amen. Hallelujah. This is good news, church, ha? So, ibig sabihin, ito pong Matthew 7, bilang mga mananampalataya, hindi dapat ito kinatatakutan natin, but ito ay nagbibigay sa atin ng comfort, church. Now, let's go back to Matthew 7:21. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Kanina, sinagot na po natin yung Lord, Lord, not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven. Sagutin natin, what is the will of the Father? Alam mo, pangkaraniwan, pag pinag-usapan ng will of the Father, alam mo, Pastor, you have to obey the 10 Commandments. Tama po ba? You have to obey the 10 Commandments. Ito ba yung konteksto nitong sinasabi dito? No. Because wala pang masama sa 10 Commandments. Pero that is not the gospel. Now, alamin natin what is the will of the Father. Alam niyo, simple lang po ang will of the Father. For you to be saved. John 6:40, for this is my Father's will and purpose. Ano yung Father's will and purpose? That everyone who sees the Son, referring to Jesus, and believes in Him as Savior. Naalala nyo last Sunday, kung bakit si Judas ay nang Judas? It's because he did not receive Christ as his Savior. Hindi niya kinilalang Savior si Jesus. Kinilala lang niya bilang rabbi, di ba? Naalala niyo yung pinag-usapan natin last Sunday? Sabi ni Jesus, nung sila po ay nasa huling mga panahon, one of you will betray me. Sabi nung 11 mga disipulo, Lord, is it I? Yun ang tugon nila. Now, sa tugon dito ni Judas, malalaman natin ba't niya binetray si Jesus. Sabi ni Jesus once again, one of you will betray me. Sabi nung 11, is Lord, is it I? Ang sagot ni Judas, Rabbi, is it I? That's the reason. Ang tingin ng 11 kay Jesus, Lord. Yung tingin ni Judas kay Jesus, Rabbi lang. Pero sabi dito, let's go back to John 6:40. For this is my Father's will and purpose, that everyone who seeks the Son and believes in Him as Rabbi ba nakalagay? No, as Savior. Because yun po yung pakay ng Diyos kung ba't niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak, to be the Savior of mankind. Will have eternal life and I will raise him up from the dead on the last day. So that's simple. What is the will of the Father? You have to put your faith in Christ Jesus. Ganun kasimple lang. Mahirap po ba ang Ebanghelyo? Hindi na kung kani-kanino pang mga santo. You have to put your faith in Christ Jesus alone. Amen. Ganun kasimple. Sabi ng Ephesians 2 verses 8 till 9. For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. Hindi po kayo masisave ng mga ginagawa nating kabutihan. Yung pong kabutihan na ginagawa natin ay byproduct lang ng ating salvation. Are you getting this, church? So marami po mga religions sa ngayon gumagawa ng mabuti, nagbibigay ng donasyon, believing na pag ginawa ko ito, marami po mga corrupt na government officials. Pumunta kami dati sa kulungan ng mga kababaihan, nagministeryo ako doon eh. Nandun si Napoles eh. Nakita kami, nag-hi pa nga eh. Totoo yun, nagpunta kami doon. Kasama ko si Mrs. Nag-minister kami doon. Nag-minister din ako, sinama ako dati ng pastor, nung panahon nakakulong si Senator Bong Revilla at saka si Senator Jinggoy. Nandun ako eh. Kasama namin si Senator Bong Revilla. Si Senator Jinggoy, nandun siya, hindi siya lumabas eh. Now, hindi po sila yung binabanggit ko pero marami po mga government politicians o officials, they believe. At marami rin mga tao, upon giving, donating sa charity, akala nila maniligtas sila, pero hindi po. For by grace we have been saved through faith, and that not of ourselves, it is the gift of God. Verse 9, not of works lest anyone should boast. Kasi kung tayo po'y maliligtas sa ating mga mabubuting gagawin, mga ginagawa, pagdating natin sa langit, ang yabang natin. Ba't ka naligtas? Nagpatayo ko, nagpaayos ako, flood control eh. Ilang bilyon eh. Dami naligtas eh. Hindi natin pwede pagyabang ngayon. Now, tayo pinaligtas dahil po sa biyaya ng Panginoon by putting our faith in Christ alone, by grace alone, by faith alone. Now, bakit tayo gumagawa ng mabuti? By product po ito ng ating kaligtasan. So, sa tunay na mananampalataya, natural po ang gumagawa ng mabuti. Yun yung manifestation ng ating salvation. Amen, church? So,
Natural po sa mga mananampalatayaan, gumagawa ng mabuti. At sa paggawa ninyo ng mabuti, hindi po makakaligtas sa mata ng Diyos yan. Pagharap natin sa judgment seat of Christ, mayroon kayong gantimpala. Ganong kabuti ang Diyos. Kaya ang sarap ng trabaho ko, binabahagi ko lang sa inyo mabuting balita. Amen. So that's the will of my Father, sabi ni Jesus. You just have to put your faith in Christ and His finished work on the cross. Sabi ni Apostle Pablo in 2 Corinthians 2 verse 2, "For I decided to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified." That's the gospel. Yun lang. So pag ibinigay mo kay Kristo at pinaniwalaan mo, Lord, I need you to be my Savior and my Lord. At hindi ako aasa sa aking mga trabaho, mga ginawa na kabutihan. Hindi magliligtas sa akin ito. By putting your faith in Christ, that's the will of the Father. Ginawa mo yun, you will enter the kingdom of heaven. That's simple. Di ba? Pinadali ng Panginoon ng gospel. Now, let's go back to our question as we end. I never knew you, depart from me. Who is Jesus addressing? So, malinaw, church, praise God, hindi tayo to. So, Matthew 7:21, 22, 23, hindi natin dapat kinatatakutan. Amen? I never knew you, depart from me. Jesus is addressing these people. So, ito yung ating solution. These are people who keeps on rejecting Christ Jesus to be the Lord and Savior. Yan, paano po nyo nire-reject ang Panginoon Jesucristo? Kapag marami pa kayong pinapaniwala ang mga pinanggagalingan ng inyong resources. At hindi nyo tinatangi si Kristo lang po ang kailangan natin. This rejection is viewed as disobeying the will of the Father, which is to believe in His Son, Jesus, for salvation and eternal security. Nakita niyo po, pinadali ng Panginoon? Kaya po ang gospel, it's so simple. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? The gospel is so simple. Ang gospel po, also known as mabuting balita, wala pong bad news sa good news, and that's the good news. Amen. Now, let me give you this one last verse. Kabisado nyo ang John 3:16, di ba? Sige nga po, subukan natin. What is John 3:16? Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Now, what is John 3:15? Nandun kayo lagi sa 16 eh. That whoever believes in Him should not perish but have eternal life. So ito yung ating security sa Panginoon. Are Christians have eternal security? Yes. Why? Because nakasandig po tayo hindi sa ating mga trabaho, kundi sa mga tinrabaho ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. And that's the gospel, church. So wala po tayong dahilan para katakutan. So mga kapatid, once again, kung kayo po yung napagpala sa ating mga napakinggan, those who are watching online, napakasarap po ng Ebanghelyo. Napakasarap namnamin ng Ebanghelyo. Akala natin pag sinabing Ebanghelyo, magbabasa ka lang sa Matthew, Mark, Luke, and John. Hindi po. Ang Ebanghelyo, ibig sabihin, ito'y tumutukoy sa mga ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. When Jesus cried out, "This is finished," ibig sabihin, and mind you, kanina binanggit ko, for 6 hours, nagdusa ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo. 6 hours. Anong significance ng 6? Sa Bible po, ang number 6, it's the number of men. Kaya maalala nyo yung number of the beast, 666. Kapag ang tao po sobrang lulong na sa kanyang pagiging tao, umaasa sa kanyang sarili, nagiging halimaw na siya. And that's why 666 is the number of the beast. Nakuha niyo po yon? Yung 555, okay lang po kayo bumili nun kasi kulang naman ng kulang ng isa eh. Okay yung sardinas lang yun eh. Pero yung 666, ibig sabihin, sobra ka nang naniniwala sa iyong kakayahan, nagiging halimaw ka na. That's the number of the beast. And for 6 hours, Jesus, hanging on the cross, inangkin niya lahat ng hirap at pasakit. Kasama yung sakit, karamdaman, and even ang inyong mga kasalanan. For 6 hours. And then, di ba, pinako siya doon. And then He cried out, "It is finished." Ano ibig sabihin, it is finished? Pinagbayaran na niya lahat ng mga dapat sana ninyong pagbayaran. Mga tao. Number 6. Kaya ang galing ng Biblia, walang insignificant detail sa Bible. So nung binayaran niya lahat ng ating mga kasalanan, even ang sakit at mga karamdaman at sumpa ng kautusan, that's the good news. All you have to do, wala ka na dapat gawin. All you have to do kung ito man po ay work, napakasimple lang. You just have to
put your faith onto Jesus and His finished work on the cross. Di ba si Jesus nung nawawala, nung 12 years old pa lang siya, dumating si Mary at saka si Joseph, sabi ng nanay niya, ba't nandito ka? Sabi ni Jesus, hindi niyo ba alam, I'm in my Father's business. And then, pagdating po ng edad 30 plus, what was His Father's business? Doon sa krus, tinapos na niya. Yun ang Father's business. And He cried out, it is finished. Tapos na yung business ng Diyos para sa atin. All you have to do, you put your faith in Christ Jesus, believe that is finished. Tapos ka na. Wala na tayong dapat alalahanin. Tanggapin mo lang ang kanyang paanyayang kaligtasan. So, sa mga nanonood sa atin online, even po dito sa church, sabi po ng Romans 10 verse 9, if we confess our sins, if we confess Jesus as Lord and Savior and believe in our hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ang iyong Panginoon at tagapagligtas at maniniwala sa iyong mga puso na siya ay nabuhay na maguli, ikaw ay maliligtas. That's simple. So magpipray po ako and then pray this prayer with me. Kung gusto niyo maranasan yung kabuuan ng gospel sa napakaduming mundong ito, even though this world is getting darker and darker, but ours is getting better and better. Why? Because kapag kayo po ay nakay Kristo, magliliwanag ka sa mundong ito. So all you have to do, magpipray po ako, pray this prayer with me, at habang binubuksan niyo po inyong mga labi, buksan niyo rin po inyong mga puso, believing that Christ was risen from the dead. God raised Him from the dead. And you will be saved. That's simple. And then pag tinanggap po si Kristo, yung paggawa ng mabuti, bunga na lang po iyon ng inyong salvation. So church, samahan niyo po ako at samahan natin ang mga bago nating mga maging kapatid sa Panginoon. Sabihin niyo po ito, mga kababayan ko. O Diyos, kinikilala ko ang aking sarili bilang makasalanan at walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, Jesus, tinatanggap kita at kinikilala bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas dahil naniniwala po ako na sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasanan na ang kasalanan ko. At makalipas sa 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patutuo at patunay na ako'y matuwid na sa iyong harapan. Salamat, O Diyos, sa iyong kaloob na kaligtasan. At higit sa lahat, maraming salamat po dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kung kayo po'y sumabay sa panalangin yan, nagmumula sa inyong mga puso, welcome to the family of God. Amen. Pwede po tayong tumayo. And bago tayo manalangin, tayo po'y papangunahan na ating praise and worship team to give thanks to the Lord through singing this song. At patuloy po natin pagyamanin ang mensahe ng krus. Kasalanan. Tayo'y tinubos. Hindi ang mga pako. Hindi ang mga pako ang nagpanatili sa krus kay Jesus. Kundi ang pagmamahal niyang lubos. Pagmamahal niyang lubos at kaligtasan kanyang kaloob. Isa pa, church. Hindi ang mga pako ang nagpanatili sa krus kay Jesus. Amen. Kundi ang pagmamahal niyang lubos. Pagmamahal niyang lubos. At sa kasalanan. At sa kasalanan tayo'y tinubos. Hindi ang mga pako. Hindi ang mga pako ang nagpanatili sa krus kay Jesus. Kundi ang pagmamahal niyang lubos. Pagmamahal niyang lubos at kaligtasan kanyang kaloob. Alam niyo po, nakakalungkot lang sa, specifically sa bansang Pilipinas. Minsan naalala lang natin ang krus kapag sumasapit ang Semana Santa.
Pero dito po sa church, ay layunin po natin at it's my personal advocacy na patuloy po natin balik-balikan ng krus. Ano ba nangyari talaga sa krus? And once again, church, for 6 hours, nanatili po ang Panginoong Jesus doon sa krus. Bilang Diyos, pwede naman siyang bumaba eh. Pero ano pong nagpanatili sa Kanya doon? Hindi yung pako. Pastor, kasi nakapako yung kanyang mga kamay at yung mga paa niya. Kaya niyang bumaba doon as God. Makapangyarihan po siya. Pero ano yung nagpanatili doon sa krus? Alam niyo kung ano? Kailangan niyang tapusin yung 6 hours because it's the number of men. At gusto niya ipakita sa atin yung significance ito na for 6 hours, binataan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus para angkinin niya ang ating mga sakit at karamdaman, ang sumpa ng kautusan. Alam niyo po ba, pag hindi niyo pagsunod sa kautusan, may sumpa yan. Kasama po niyang binata yung sa krus. At ang pinakamahalaga po sa lahat, tumigis ang kanyang dugo para po makamit natin ang lubusang katubusan ng ating mga kasalanan. At kung kayo po'y mananampalataya sa kanyang mga tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo, maliligtas po tayo. At makakasama tayo sa piling ng ating Panginoon for how long? Forever. And that's the gospel. Ngayon, kapag ito po'y naiintindihan natin, and we have a revelation of this gospel truth, kahit po magulo ang mundo ninyo, pero kapag alam mong mahal at in love sa iyo ang Diyos, it doesn't matter. Kapag alam mo, di ba, kaya pinakita ko kanina, sa Diyos, yung vertical line, alam mo, mahal ka ng Diyos, sabi ng 1 John 4:11, you ought to love, yung horizontal, you ought to love one another. Nakikita natin cross. So you have to go back to the cross. At kapag alam mo, mahal na mahal ka ng Diyos, in love sa iyong Diyos, kahit po magulo ang mundo, hindi apektado ang buhay mo. And that's the gospel. So church, I would like to pray for you. Ano man po mga pait ng buhay ninyo, marahil for the past week, nagagalit tayo sa mga expose, narinig natin, ang mga contractors. Dati, ang mga tao daw po gusto maging vloggers. Ngayon, gusto na maging contractors. Nakakalungkot isipin, ano? Ang laman ng isipan ng mundo, puro pera, pera, pera. Pero hindi po tayo ganun. Salamat sa Panginoon. So, ang atin pong responsibility is to pray for these people. And I pray marami nanonood ngayon na sadlak sa mga kahirapang ito. At sana po tumanggap din kayo sa Panginoon para maligtas kayo. So, ngayon po, kahit po meron po mga mabigat na nangyari sa buong mundo, pero angkinin natin ang pagmamahal ng Diyos. Alam niyo, napakagaan po ng buhay. Sabi po ng Biblia, casting your cares upon Jesus because He cares for you. Ano man pong bigat na meron kayo, sa trabaho, sa eskwela, love life, saan man po yan. Sabi ni Jesus, present progressive, casting. Hindi lang isang beses. Kada may problema binabato sa iyong kalaban, i-itcha mo. Cast. Pag may binato sa iyo si Satan, sabihin mo, itcha. Sabi ni Satan, itcha problem. Ibalik mo sa kanya yun. O ibigay mo kay Lord. Why? Because He cares for you. Nagmamalasakit sa iyo ang Diyos. Alam mo ba't nagmamalasakit sa iyo ang Diyos? Because He loves you so much. Hindi ka lang mahal ng Diyos. He loves you so much. For God so loved you. And that's why He gave up His Son for you. So anong dahilan kung binigay niya ang kanyang bugtong na anak? Kung hindi niya bibigyan ng solusyon ng problema ninyo. Amen? So I would like to pray for you. Just open your mouth. Sabihin niyo sa ating Ama. Aba natin siya eh. Kung kayo po may relasyon na sa Panginoon, be confident enough to pray. And you may ask big things from Him. Lord, ito yung problema ko. I'm casting everything to you, believing that He cares for us. Amen? So let's pray. Aba, nakikita niyo po ang puso na aming mga churchmates. At salamat for the message you've given us today. Dilangin ko po, ano man po mga kabigatan na nagpapabigat sa aming mga balikat, sa mga balitang aming napakinggan itong nakalipas sa linggo. Panginoon, and even yung mga problema namin, mga personal. Lord, as you have said in the scriptures, casting all our cares upon you because you care for us. Yun po yung ginagawa namin ngayon. Church, open your mouth. Ano man pong kabigatan na meron kayo, cast them to Jesus. Sabihin niyo po, Panginoon, may problema ako dito. Sabihin mo sa ating Aba, Lord, thank you that we have confidence in you.
Come on, church. Mahal kayo ng Diyos. Gawin nating kapital yun. And God loves you so much. Sabihin niyo sa Panginoon, Lord, Aba, ito yung kabigatan ko. I'm giving everything to you. Believing that you love me so much. Salamat, O Diyos, dahil we have an easy access sa iyo. Because of what Jesus has done on the cross. Salamat po. Bawat problema na meron kami dito, ay nasolusyonan mo na. Because you are the God of solution. And our solution is Jesus Himself. Thank you. Church, give Him thanks in advance. Salamat, O Diyos. At anuman pong problema, even Lord, yung mga nanonood sa amin online, salamat dahil binigyan niyo na po ito ng tugon at solusyon. Purihin ka, O Diyos. Salamat sa krus ng Kalbaryo. Salamat sa iyong pag-ibig at pagmamahal. And nagpupugay po ang aming puso sa pasasalamat. And this, Lord, we pray and we claim in Jesus' name. And everybody would say, Amen and Amen. Stay blessed, church. Thank you for joining us. Yeah. Sige po, tayo ay... Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account. Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, Amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.